Hello, good morning mga kapalaboy. So, dito tayo ngayon sa ating likurang bahagi ng bahay. Yan. So, may tanim tayo dito ngayon na Japanese cucumber. At saka yung Japanese cucumber natin, nag-start na siyang mamumulaklak. So, para maging masagana yung kanyang bunga, at saka dadami pa yung bulaklak, mag-a-apply tayo ng abono. So, ito kasi ito yung sign natin na kailangan natin mag-abono pag medyo madilaw-dilaw na yung kanyang dahon. So yan, ito yung sign na mataba, medyo green pa siya. So ito naman yung medyo naninilaw na. So ito siya, kailangan nating lagyan ng abono para tumaba. At saka dumami yung kanyang mga bulaklak. So yan yung mga kanyang bulaklak. So siguro mga 3 days ago siya nag-start ng bulaklak. Ito siya, I think mga 10 days na siya mula nung nilipat ko siya sa punla. 10 days na siya, ganito na siya kalaki oh. Or 10 days or 2 weeks na siguro, estimated ko lang kasi bago lang to nalipat eh. Yung twine, isang linggo ko pa lang tong nilagay yung twine after kong natanim itong Japanese cucumber. So nilagyan natin ng maliit na twine para dito siya mag-akyat. So meron din tayong kalabasa, pinapakyat natin yung kalabasa para dyan. Yan. So yan. Ito yung ating Japanese cucumber. So silipin natin yung kanyang mga bulaklak. So yan. Ito yung lalaki na bulaklak. So hindi ito magiging bunga. So ito din. Hanap tayo ng magiging bunga nito. Ito. Ito yan. Ito yung magiging bunga niya. At saka yun. Ito yung magpupullinate sa ating Japanese cucumber na bunga. Yan. Halimbawa ito. Bulaklak siya. Pero walang bunga. Ito siya, lalaki, ito siya. Ang babae niya, ito sa baba. Yan. Ito ang magpo-pollinate dito. So ito yung magiging bunga nating Japanese cucumber. So maybe after 1 week, balikan natin to. Malaki na to siya. Yan, yun yung punuan niya. Yan. Yan. Simpleng lupa lang. So wala tayong compost na nailagay or mataba na lupa. So kailangan natin mag-apply ng abono. Yung abono natin ngayon ay yung tinatawag na triple 14. So 14. 14% na phosphorus para sa pampabunga, 14% na potassium para tumibay yung kanyang yung stem niya or yung katawan niya. Tapos 14% doon yung urea. Urea yun yung nagpapataba sa ating sa ating tanim. So yan siya. Yan. Ito yung naninilaw oh. Kailangan talaga siyang lagyan ng abono ngayon. So yan, siguro nasa 60 to 80 lang to na puno ng Japanese cucumber. Mula doon, yan, paikot dito nilagyan natin. Yan, kunti lang na area. Yan, mas maganda kasi pag nasa likuran bahagi ng bahay mo o gilid ng bahay mo ay may mga pananim ka. So healthy lifestyle po tayo. So ngayon, ganito tayo magtimpla ng ating abono. So hindi po tayo maglalagay ng solid na abono ng triple 14 doon sa diretsa sa puno. Kasi posible siyang mamatay yung puno natin. So ang gagawin natin, mag 1:15% tayo or 1:10% ng abono versus tubig. So mga ganyan, 10 ganito lang. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So yan, 10 lang ng kamay natin. Ito to, pwede na to, isang balde na. Tapos ang gagawin natin dito, yun yung ating gagamitin pandilig dito sa ating Japanese cucumber. So rare lang kasi dito sa Pilipinas yung nagtatanim ng Japanese cucumber. So saan ko pala binili tong semilya ng Japanese cucumber? Sa Shopee po, madami po sa Shopee. Siguro 30 pesos mo ay nasa 30 pesos mo, 30 seeds sa Shopee ng Japanese cucumber ay nasa 15 siguro or 12 pesos. So plus shipping, mas maganda pag madami kayong bibilhin. Siguro magbili kayo ng mga 20 na sachet. So halimbawa tag 13, 260 lang kasi may shipping pa na siguro 100 siguro yung shipping fee.
So on na natin yung ating tubig. Yan. Diretso natin sa ating balde para ma-mix natin yung abono. Yan, dito na yung ating abono. Yan. Tapos i-mix po natin. Ito yung gagamitin natin pang mix. Kasi pag kama yung gamitin natin pang mix, medyo malagkit kasi yung abono. Makati-kati konti. Yan. Halo lang natin siya ng ihalo. Yan, medyo mainit na kasi ngayon, alas 9 na. Yan. Yan. Pero pag mataba po ang lupa doon sa area nyo, halimbawa mag backyard gardening kayo, pwede na kayong hindi maglagay ng ano, ng tawag nito, abono. Meron din po tayong vermicast. Ito po yung binili nating vermicast, nasa 250 pesos po per kilo niyan. So, itong Japanese cucumber natin, bakit medyo mataba-taba pa? Kasi yung basal niyan, nilagyan po natin ng vermicast. Itong basal ng ating Japanese cucumber. So, ito yun. Vermicast pa ito siya. Pero hindi lang siya masyadong madami na vermicast. Sakto lang talaga pang basal para yung tubo niya una makasikad agad yung ating Japanese cucumber, no? So, ngayon na nag-action na siyang mamumulaklak, it's time para lagyan natin ng abono. Kasi kung lagyan ulit natin siya ng vermicast, pwede naman, perfect nga eh. Kaso maubos yung vermicast natin. Pag may another na tanim na tayo, wala na tayong pang basal. So ito na yung ating abono. Yan, okay na yan, pwede na. So patayin lang muna natin yung tubig. Yan. Dito, pag tumaas pa tong Japanese cucumber natin, papapakyat natin yan dyan kasama yung kalabasa doon sa dulo. Yan, para magiging shading din dito, hindi siya masyadong mainit. Yan, so ito yung ating abono. I-mix lang po natin yung ating abono. Yan, mix natin. Tanong, mamamatay ba itong ating Japanese cucumber dahil sa pag-abono natin sa diretsa sa puno? Hindi po. Hindi po siya mamamatay kasi konti lang po yung concentration niya. Parang nagdilig lang po kayo, pero tataba siya syempre kasi may halong abono. So yan po. Yan. Pwede na tayo magdilig. Yan. Unahin natin yung mga nagyayelo na Japanese cucumber natin. So after 1 week, update po ako dito. Siguro madami na tong bunga. After 1 week kasi ito yung mga first niya na bunga, maliliit lang. Kahapon lang siguro to siya. Yan, after 1 week malaki na yan. Mabilis kasi lumaki itong mga Japanese cucumber. O yung, kahit yung ordinaryong cucumber, mabilis siya lumaki yung bunga niya. 1 week lang yan. Pwede na yung siguro, pwede na yung makita na malaki-laki siya. Yan. Yan yung ating Japanese cucumber. Yan. Siguro pag may 100 ka na puno sa gilid ng bahay mo, maliit lang naman na space yung kakainin niya, oh. Yan, pwede nga doblihin dito eh. Diyan at saka dito. Pero hindi natin ginawa kasi nagtanim po tayo ng Bermuda para maganda sa susunod. Dito lang sa gilid niya, parang coral lang siya. Yan, coral. So, mag-abono na tayo. Yan. Ididilig lang natin yan sa punuan ng Japanese cucumber. Yan, abono niya. Yan, parang ganyan lang. Yan. Although umuulan, magdidilig tayo kasi hindi naman to tubig lang. May halo po itong abono. Yan. Yan. Yan, ito siya. Mag-isa lang siyang tumubo dito. Tsaka yan, parang nagpangit na apakan kasi parati. Yan. Diligan pa rin natin to kasi namumulaklak siya. Yan, oh, nabali yung kanyang punuan, naapakan kasi to. Sayang. Pero sige lang. Yan. Yan. Sana tataba siya. Yan, ito pa. Yan. Ito kasi yung pinaka-healthy na Japanese cucumber.
Pampa-cleanse din to ng ating tiyan. Pag may mga ano tayo. Pwede ding pang merienda, sausaw lang po sa suka. Yan, panalong panalo na. Yan. Yan. Para lalo siyang tumaba, tapos humaba, habang umahaba siya, parami pa rin yung kanyang bulaklak. So yan oh. Yan, diligan natin to lahat. Yan. Yan. Ikaw tayo doon sa kabila. So yan. Yan, Japanese cucumber natin. May melon na tumubo dito, watermelon, kasali. Yan, yung mga kinain natin watermelon, natatapon yung buto niya. Siyempre, kasali na rin siya, didiligan natin. Yan, Japanese cucumber natin. Ito siya, namatay ito na Japanese cucumber, sayang. Inatake kasi ng ano yung puno niya. Inatake ng langgam, kinain ng langgam. So yan. Ito nga yung ano ng langgam oh. Inispira natin kaninang umaga, so patay na silang lahat. Inispira natin ng pang-spray sa lamok, mamamatay din pala sila. Kasi kung hindi natin ma-sprayan, kinakain nila yung puno ng ating cucumber. So yan, dilig tayo. Sana tumaba kayo. After 1 week, pwede tayo mag-repeat ulit ng dilig ng ganito. Konti lang naman, siguro sa 100 na puno, siguro nasa kalahating kilo lang ng abono ang gagamitin, ang magagamit. Basta triple 14 lang po yung ano nyo gagamitin para complete. 14% sa pampataba, 14% para sa matibay na stem ng ating Japanese cucumber, tsaka 14% sa pampabunga nya. So yan na. So magbibigay tayo ng update after 1 week. May sobra pa na ano, sobra pa na abono hindi naubos. Mga kalahating kilo ng abono hindi naubos. So yan. Ilalagay na lang natin to sa ating ano, kalabasa. Yung avocado natin. Yan. Para tumaba yung ating kalabasa. Yan. Ayos. Yan, ito yung kalabasa. Papakitin natin dyan para maging maayos. Yan, ito para sa ating avocado. Yan, ito ba yung ating avocado? Yan, isa pang kalabasa. Kasi ubusan natin to sa kalabasa. Ayos. So ubos na yung ating abono. So yan po mga kapalaboy, tapos na po tayong mag-abono ng ating Japanese cucumber or pipino. Yan. So hopefully after 1 week tumaba at dumami yung kanyang bunga. So ito siya, may maliit na bunga oh. Yan, maliit na bunga. Sana bibigay kami ng update sa inyo after 1 week kung gaano na siya kalaki yung bulaklak niya. Yan, ganito pa lang siya kahaba, siguro mga nasa 3 feet pa lang siya. 3 feet pa lang. Yung iba dyan medyo 2 feet pa lang kasi bago pa lang siya. So yung dahon niya medyo nangulubot na dahil sa init. Yan, init kasi. So maraming salamat po mga kapalaboy. Sa mga bago pa pala sa ating channel, pa-subscribe naman po at saka i-click yung ating notification button para updated naman po kayo sa ating mga susunod pang video about sa farming. So yan, ito yung ating backyard garden, backyard farming. So try nyo po mga kapalaboy na magtanim din ng kahit anong similya ng gulay sa ating likuran bahagi ng bahay or gilid bahagi ng bahay para anytime pag may bunga na may makakain din tayo at saka promote po tayo sa healthy lifestyle.
healthy living po. So yan. Haantayin din natin after 1 week yung ating kalabasa kung hanggang saan yung kanyang aabot ng pag-akyat. So bali dyan, 3 puno ng kalabasa at saka dito 2 puno ng kalabasa. So hopefully makaakyat siya dito. Yan, dyan siya umakyat at saka magbunga. Yan. So ayos mga kapalaboy. Ingat po kayo, God bless. Stay safe at saka ugaliin po natin magtanim ng gulay sa ating gilid ng bahay. Yan, so ayos.